Nagliyab ang mga ilaw ng studio ng hapong iyon. Punong-puno ng enerhiya ang hangin, umiikot ang mga kamera, at nag-ingay ang mga manonood. Isa na naman itong episode na naging headline ng palabas ni Oprah Winfrey. At sa tapat ng Queen of Talks ay may isang tahimik na lalaki mula sa Pilipinas, nakasuot lamang ng maitim na suit at halos mahiyain ng ngiti. Ang lalaking iyon ay si Manny Pacquiao, 8. Division World Champion, Global Superstar. Ngunit sa sandaling iyon, mukhang halos mapagpakumbaba siya, parang isang lalaking naglakad ng 1,000 milya at dala-dala pa rin ang alikabok ng kanyang bayan sa kanyang sapatos. Mainit na ipinakilala siya ni Oprah, ngunit ang kanyang tono ay may daladalang kuryosidad at kaunting kawalang paniwala. Mga binibini at Ginoo, sabi niya sabay lingon sa mga tao. Ang lalaking ito ay dating nagtitinda ng tinapay sa mga lansangan at ngayon kumikikita na siya ng milyon-milyon gamit ang kanyang mga kamao. Umalinggaw ang tawanan sa mga manonood. Hindi ito malupit, ngunit totoo ito. Yung tipong tawanan na dumarating kapag ang tagumpay ay tila napaka-imposibleng maging totoo. Kahit si Oprah ay humagikik, umiling sa pagtataka. Natuon ang tingin ng kamera kay Manny. Magalang siyang umiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, matatag, nakatutok at hindi mabasa. Yumuko si Oprah. Kaya sabihin mo sa amin, Manny, noong una mong pinangarap na maging isang boksingero, naisip mo ba na mauupo ka dito kasama ko? Mas maraming tawanan, mas maraming bulungan. Yumuko ang mga tao, naghihintay. Sa nakakatawang punto, sa putol-putol na Ingles, sa alindog na pang-underdog. Hindi nila inasahan ang susunod na mangyayari. Sandaling hindi sumagot si Manny. Tumingin siya sa mga ilaw, sa mga palakpakan, sa mga mukha na nakangiti sa kanyang kalagayan. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mahina, halos malumanay. Ginang, noong bata pa ako, hindi ko pinangarap na umupo dito. Pinangarap kong makakain ang aking pamilya ng 3 beses sa isang araw. Tahimik ang studio. Kahit si Oprah ay tumigil sa pagngiti. Ang tawa ay nawala sa katahimikan. Sa likod ng mga mahinahong salitang iyon ay may mas mabigat pa kaysa sa katanyagan. Katotohanan. Kumurap ang host. Nabigla. Bumalik ang kanyang ngiti. Nang mas maliit sa pagkakataong ito, mas magalang. Nagpalakpakan ng mga manonood, mabagal noong una, pagkatapos ay mas malakas. Tumango lang si Manny at sinabing, "Salamat." At doon mismo sa punong studio na iyon sa ilalim ng mga ilaw ng Hollywood, nagbago ang balanse. Tapos na ang biro. Nagsimula na ang isang aralin. Ngunit ang sinabi ni Manny pagkatapos noon ay mag-iwan kay Oprah at sa buong mundo na walang masabi. Ang studio ay nanatiling tahimik ng ilang sandali kaysa sa inaasahan ng sinuman. Patuloy na umiikot ang mga kamera. Ngunit kahit ang mga producer sa likod ng salamin ay hindi nangahas na pumutol. Kumurap si Oprah ng 2 beses. Sumandal at pinag-aralan ang lalaking nakaupo sa tapat niya. Si Manny Pacquiao ay hindi mukhang isang tipikal na panauhin ng mga kilalang tao. Walang mga sinanay na sagot, walang mga pinalabis na kilos. Umupo siya ng may parehong katahimikan na ipinakita niya sa ring. Bago ang isang laban, kalmado, nakasentro. Hindi natitinag. Ngumiti si Oprah, nabawi ang kanyang katamtaman. Ang ganda niyan, Manny, anya, mas mahina na ang boses niya ngayon. Ang layo na ng narating mo. Mula sa mga lansangan ng General Santos City. Ano ang pakiramdam na buong mundo ang nanonood sa iyo ngayon? Huminga ng malalim si Manny. Parang responsibilidad, sagot niya. Dahil kapag nakikita akong lumalaban, hindi lang boxing ang nakikita nila. Nakikita nila ang pag-asa. Nakikita nila na ang isang mahirap na tao ay makakabangon kung mananatili siyang may pananampalataya at disiplina. Tumango ang mga manonood. Ang ilan ay
Tahimik na pumalakpak. Ang iba ay nakinig lamang, naakit sa kanyang katapatan. Ngunit pagkatapos ay sumibol ang likas na ugali ni Oprah sa pamamahayag. Gusto niya nang higit pa. Alam mo, sinimulan niyang ikiling ang kanyang ulo. Ang sabi ng ilan ay, marahas ang boxing na hindi ito isang esport ng disiplina kundi ng agresyon. Ano ang masasabi mo dyan? Ang isang tanong na tulad niyan ay maaaring makaimpluwensya sa kahit sino. Hindi. Natigilan si Manny. Tinuruan ako ng boxing ng respeto. Anya, hindi ito tungkol sa pananakit ng iba. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa iyong sarili. Ang pinakamalaking laban ay wala sa ring. Nasa loob mo. Ang mga salitang iyon ay mas malakas kaysa sa suntok. Bumulong ang mga manonood bilang pagsang-ayon. Maging ang ekspresyon ni Oprah ay nagbago, ang kuryosidad ay nauwi sa paghanga. Gayunpaman, patuloy niya. Sinusubukang pagaanin muli ang mood. Well, parang mas marami ka nang natutunan sa boxing kaysa sa natutunan ng karamihan sa buong buhay, sabi niya nang natatawa. Sumulyap sa mga manonood. Natawa sila kasama niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog ay hindi pangungutya. Ito ay tunay, mas mainit. Mahinang tumawa si Manny. Natutunan ko, Anya, na kahit na pinagtatawanan ka ng mga tao, hindi mo sila dapat kamuhian. Patuloy kang ngumiti dahil ang puot ay magpapapagod lamang sa iyong puso. Nahuli ng kamera ang mukha ni Oprah. At sa pagkakataong ito, walang tawa, tanging katahimikan. Sa likod ng katahimikang iyon, may nagbabago. Nararamdaman ito ng mga manonood. Hindi na lang sila nanonood ng talk show. Nasasaksihan nila ang pagpapakumbaba kaysa sa katanyagan sa kapangyarihan. Muling yumuko si Oprah. Manny, ang dami mo nang nakamit. Naiisip mo ba kung ano ang nagtutulak sa'yo? Ano talaga ang nagpapalakas sa'yo? Dahan-dahan siyang tumango. Sa tuwing papasok ako sa ring, Anya, naaalala ko ang mga araw na ako ay nagugutom. Lumalaban ako hindi para sa karangalan kundi dahil ayaw kong maramdaman muli ng sinuman ang sakit ng gutom. Ang linyang iyon ay pumutok sa hangin na parang kulog. Napasinghap ang mga manonood. Kumislap ang mga mata ni Oprah. Sa maikling sandali, hindi siya ang host. Isa lamang siyang ibang taong nakikinig. Nakakaramdam, nakakaintindi. Pumalakpak ang mga tao, matagal. Taos puso, nakatayo. Hindi natuwa si Manny. Doon. Yumuko lamang siya, magkadikit ang mga kamay at bumubulong ng mahinang pasasalamat. Sa sandaling iyon, nagbago ang enerhiya sa silid. Ang tawanan na dating umalingaw-ngaw sa studio ay nawala, na palitan ng paggalang, paghanga at pagkamangha. Huminga ng malalim si Oprah, sumulyap sa mga kamera at ngumiti, ngunit sa pagkakataong ito ay may pagpapakumbaba. Mga binibini at Ginoo. Mahinang sabi niya. Sa palagay ko ay narinig lang natin ang isa sa pinakamalakas na sagot na naibigay sa entabladong ito. Sumang-ayon ang mga manonood. Habang pinupuno ng palakpakan ng silid, si Manny ay nakaupo lamang doon, kalmado, mapagkumbaba at hindi naabala ng spotlight. Ginawa niyang isang masterclass sa kagandahang asal ang isang sandali ng pangungutya. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay magpapaiyak kahit kay Oprah. Naranasan mo na bang pagtawanan at gawing iyong lakas ang sandaling iyon? Ikwento ang iyong kwento sa mga komento. Gusto kong basahin ang mga ito. Ang studio ay nahulog sa pambihirang uri ng katahimikan na tanging katotohanan lamang ang makakalikha. Isang katahimikan na napakakapal kahit na ang mga kamera ay tila mas mahinang umuugong. Ang mga huling salita ni Manny ay nanatili pa rin sa hangin na parang tibok ng puso.
Umupo si Oprah pabalik sa kanyang upuan, ang kanyang karaniwang kahinahunan ay napalitan ng isang malalim na nakikitang refleksyon. Nakapanayam niya ang mga pangulo, aktor, mga bilyonaryo at kinikilalaang pagpapakumbaba na parang isang badge of honor. Manny. Maingat niyang panimula. Napakakalmado ng iyong pagsasalita kahit tungkol sa sakit. Paano mo natagpuan ang kapayapaang iyon? Bahagya ng umiti si Manny. Dahil tinuruan ako ng sakit ng pasensya. Anya. Noong bata pa ako, wala kaming pagkain ng ilang araw. Dati akong tumatakbo ng walang laman na tiyan. Kapag kinukutya ako ng mga tao, hindi ko sila nilalabanan. Mas nagsanay ako ng husto. Ganoon mo ginagawang lakas ang sakit. Pumalakpak ang mga tao, isang tunog na mas parang respeto kaysa paglilibang. Tumango si Oprah. Bahagyang nanliit ang mga mata. Hindi sa pag-aalinlangan, kundi sa paghanga. Pinapalabas mo itong simple, Anya. Ngunit, hindi lahat ay may ganitong uri ng lakas. Tiningnan siya ni Manny, ang kanyang tono ay banayad. Ngunit matatag. Lahat ay may ganoon, ginang. Nakakalimutan lang nila. Kapag naniniwala kang binigyan ka ng Diyos ng layunin, walang makakapagparamdam sa'yo na maliit. Natahimik muli ang mga manonood. Nag-zoom in ang mga kamera. Ang enerhiya sa silid ay muling nagbago mula sa paghanga patungo sa inspirasyon. Pagkatapos ay gumawa si Oprah ng isang bagay na hindi inaasahan. Yumuko. Siya, ang mga siko ay nasa kanyang mga tuhod, ang boses ay naging bulong. Alam mo, noong lumakad ka sa entabladong ito, akala ko ay tahimik ka dahil mahiyain ka. Ngayon, nakikita kong tahimik ka dahil malakas ka. Pumalakpak muli ang mga manonood. Mas matagal sa pagkakataong ito. Umiti si Oprah ng mainit. Ngunit may emosyon sa kanyang mga mata. Yung tipong hindi maaaring pekin. Sabihin mo sa akin. Pagpapatuloy niya. Kapag lumalaban ka, ano? Ang naiisip mo sa mga huling sandali. Bago tumunog ang kampana. Mahinang tumawa si Manny. Naiisip ko ang lahat ng aking napagdaanan. Ang mga kalye, gutom, takot. Pagkatapos ay sinabi ko sa sarili ko, lahat ng iyon ay pagsasanay lamang para sa sandaling ito. Ang buhay ang tunay kong kalaban. Ang linyang iyon ay parang tinamaan ng kidlat. Napasinghap si Oprah. Tinakpan ang kanyang bibig ng bahagya na parang ang kasimplihan ng pahayag ay tumama sa kanya. Naghiyawan ang mga manonood. Pero hindi pa tapos si Manny. Bahagya siyang lumapit sa mikropono at sinabi, kita mo, iniisip ng mga tao na ang boxing ay tungkol sa lakas, ngunit ang lakas na walang layunin ay walang kabuluhan. Ang pinakamahalaga ay ang iyong puso, dahil tanging ang puso lamang ang makakaligtas sa mga suntok na ibinabato ng buhay. Tumayo ang buong studio sa palakpakan. Kahit ang mga camera crew ay hindi maitago ang kanilang mga ngiti. Hinintay ni Oprah na humupa ang ingay bago muling nagsalita. Ang kanyang tono ay ganap na nagbago mula sa mapaglaro patungo sa lubos na magalang. Marami, masasabi ko, ang nakapag-interview na ako ng mga alamat, ngunit ipinaalala mo sa akin kung ano talaga ang kahulugan ng kadakilaan. Bahagyang yumuko si Manny. Salamat, ginang, mahina niyang sabi. Ngunit ang kadakilaan ay hindi tungkol sa katanyagan. Ito ay tungkol sa pananatiling mapagkumbaba. Kapag kaya mong maging mapagmataas at pananatiling mabait. Kapag kaya mong magalit. Muling nag-standing ovation ang mga manonood. Pinunasan ni Oprah ang gilid ng kanyang mata habang tumatawa. Dahil sa kanyang emosyon. Paiyakin mo ako sa sarili kong palabas, Anya. Umiti ng marahan si Manny. Kung gayon, marahil ay isa itong magandang laban na matatalo, sagot niya. Humahagalpak sa tawa ang mga manonood. Hindi. Yung tipong mapangutyang gaya ng dati, kundi mainit. Tao at masaya.
Inilagay ni Oprah ang kanyang kamay. Sa kanyang dibdib, kitang-kita ang kanyang pagkaantig. Sa sandaling iyon, may isang malalim na nangyari. Sa live na telebisyon, ang host na dating tumawa dahil sa kawalan ng paniniwala ay nakaupo na ngayon sa tahimik na paghanga at ang mapagkumbabang panauhin na minamaliit niya ay naging kanyang guro. Nagpatuloy ang pag-uusap ng ilang minuto pa. Usapan tungkol sa pananampalataya, disiplina, pasasalamat, ngunit ang tono ay lubos na nagbago. Bawat tanong ngayon ay nagmula sa respeto. Bawat sagot ay nagmula sa biyaya. At nang mag-commercial na ang mga kamera, nagbago na ang mundo para sa milyon-milyong manonood ng clip na iyon online. Hindi lang basta nagsalita si Manny Pacquiao. Ipinaalala niya sa mga tao ang isang bagay na kanilang nakalimutan. Na kahit gaano kakalayo, hindi mo dapat kalimutan ang pinagmulan. Ngunit nang inakala ng lahat na tapos na ang sandali, isang bulong mula sa mga manonood ang nagpabago sa lahat. Bahagyang lumabo ang mga ilaw sa studio habang nagre-reset ang mga kamera para sa susunod na segment. Ngunit may nagbago sa silid. Ang mga manonood na dumating para sa libangan. Ngayon ay nakaupo ng tahimik, na lalaki ang mga mata, sinisipsip ang bawat salita na parang nanonood ng kasaysayan na nagbubukas. Nagsimula ang isang bulong-bulungan sa mga likurang hanay. Dalawang teenager na dumating kasama ang kanilang mga magulang ay nagbulungan sa isa't isa. Teka, si Manny Pacquiao yan. Tulad ng world champion, ang lalaking lumaban kay De La Hoya. Lumingon ang ilang ulo. Nagsimulang matanto ng mga tao na hindi lamang ito isa na atleta na nagbibigay ng mga panayam. Ito ang lalaking lumaban sa kahirapan, gutom at pagtatangi upang makatayo sa pinakamalalaking entablado sa lahat. Ang realisasyon ay kumalat na parang isang tahimik na alon sa mga manonood. Isang babae ang yumuko sa kanyang kaibigan at bumulong, alam ko ang pangalan niya pero narinig ko siyang nagsasalita ng ganito. Iba siya. Sa loob ng ilang minuto, palihim na binaba ang mga telepono. Nagsimulang kumalat ang mga tweet at text sa internet. Sina Manny Pacquiao at Oprah ay nagsasalita ng mga katotohanan. Hindi ito isang panayam. Ito ay isang aral sa buhay. Samantala, si Oprah ay nakaupong hindi gumagalaw. Pinapanood ang pagbabagong nagaganap. Nakakita na siya ng mga emosyonal na panauhin dati, ngunit iba ito. Hindi ito drama. Ito ay katotohanang inihatid ng napakasimple kaya nawalan ng armas ang lahat. Bahagya siyang umiti. Lumingon sa mga manonood. Nararamdaman mo, hindi ba? Mahina niyang sabi. Bihira ang enerhiyang ito. Tumango ang mga tao. At marahang pumalakpak, maingat na hindi masira. Ang gayuma. Yumuko lang si Manny. Nagpakumbaba. Ibinabahagi ko lang ang itinuro sa akin ng buhay. Ginang. Hindi napigilan ng isang binata sa mga tao ang sarili. Tumayo siya. At sumigaw, marami, isa kang inspirasyon. Ipinaglalaban mo kaming lahat na nanggaling sa wala. Muling pumalakpak ang mga manonood. Tumingin. Sa kanya si Manny, ngumiti at bahagyang tumingin. Lumipat si Oprah sa paligid, kitang-kita ang naantig. Sa tingin ko ay nakikita ka ng mundo sa isang bagong liwanag ngayon. Anya, hindi ka lang basta mandirigma. Isa kang pilosopo na nakasuot ng guwantes. Mahinang tumawa ang mga tao, ang uri ng tawanan na puno ng init at paghanga. Ngunit umiling si Manny. Hindi po, ginang. Sabi niya. Isa lamang akong estudyante. Ang buhay ang tunay na guro. Ang mga salitang iyon ay mabigat na tumama. Nagsimulang magbulungan muli ang mga tao. Sa pagkakataong ito ay may paggalang. Sa likod ng mga kamera, bumulong ang direktor ng palabas.
Sa mga producer, pinapanatili naming tumatakbo ang segment na ito. Huwag mong bawasan. Ito ay ginto. Muling yumuko si Oprah. Kapag pinag-uusapan mo ang buhay bilang iyong guro, tinanong niya ano ang pinakamalaking aral na itinuro nito sa'yo. Sandali munang sumagot si Manny. Walang kahulugan ang tagumpay na iyon. Kung mawawalan ka ng iyong pagpapakumbaba, anya. Dahil ang pagmamataas ay maaaring magpabulag sa iyo at ang pagkabulag ay maaaring magpabagsak sa iyo kahit sa tingin mo ay nakatayo ka ng matayog. Tumahimik ang studio. Ang ilan sa mga tao ay pinunasan ang mga luha sa kanilang mga mata. Maging si Oprah ay mukhang natigilan hindi dahil sa lungkot kundi dahil nakilala niya ang karunungan ng marinig niya ito. Isang maliit na boses. Mula sa unang hanay ang bumasag sa katahimikan. Totoo yan. Parang banal ang sandaling iyon. Nag-zoom in ang mga kamera sa mukha ni Manny. Hindi siya nagtanghal. Hindi niya sinusubukang magsalita ng malalim. Sinasabi lang niya ang katotohanan na nagpalakas sa kanya. Sa bawat laban, humarap si Oprah sa mga manonood at mahinang sinabi sa palagay ko. Kailangang marinig nating lahat iyan ngayon. Dumagundong ang palakpakan. Sa studio tunay, emosyonal at hilaw. Ang uri ng palakpakan na hindi para sa mga kamera kundi para sa kaluluwa. Sa ngayon, sumasabog na ang social media. Ang mga clip ng usapan ay kinukuha, ibinahagi at ipinapalabas muli. Milyon-milyon ang nanonood ng live. Nagsimulang mag-trend ang mga hashtag sa buong mundo. Si Manny sa opera, paggalang at pagpapakumbaba. Sumulyap si Manny sa naghihiyawan ng mga manonood, ang kanyang mga mata ay malambot. Nagpapasalamat ako, sabi niya. Dahil bago ako pumunta rito, ipinagdasal ko na sana ay makapagbahagi ako ng isang bagay na totoo. Hindi ko inasahang may makikinig ng ganito kalalim. Isang babae sa unang hanay ang sumigaw. Nakikinig kami, Manny. Nakikinig kaming lahat. Muling pumalakpak ang mga tao. Mas malakas kaysa dati. Pinunasan ni Oprah ang kanyang mga mata sabay tawa ng mahina. Nakikita mo ba ang ginawa mo, sabi niya. Ginawa mong simbahan ng inspirasyon ang studio ko. Humagalpak si Manny. Kung gayon, aalis na tayong lahat. Mapalad na ginang. Lahat ay tumawa. Kasama niya, ang init ay pumupuno sa bawat sulok ng tanghalan. Sandali, nakaupo lang si Oprah. Doon at nakatingin sa kanya, hindi bilang isang host ng talk show na nag-interview sa isang kilalang tao, kundi bilang isang babaeng napakumbaba dahil sa katatagan ng ibang tao. Sa wakas ay sinabi niya, ipinaalala mo sa amin na ang kadakilaan ay hindi malakas, ito ay tahimik, ito ay mabait at hindi nito nakalimutan kung saan ito nagmula. Tumayo ang mga manonood at pumalakpak muli. At sa kung saan sa karamihan, may bumulong ng mga salitang agad na bumaha sa bawat post sa social media ng gabing iyon. Hindi niya kailangang patunayan na isa siyang kampiyon. Siya ay nasa puso na. Ngunit nang akala ng lahat ay tapos na ang emosyonal na rurok, ang susunod na tanong na itinanong ni Oprah ay magpapaiyak sa studio. Ang enerhiya sa studio ay umabot na sa higit pa sa palakpakan ngayon. Parang sagrado ito. Hindi lamang nanonood ang mga tao ng panayam sa isang kilalang tao. Nasasaksihan nila ang kaluluwa ng isang lalaki na nagsasalita ng wika ng pagpapakumbaba. Mahinahong sininyasan ng mga producer ni Oprah na kakaunti na ang oras, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. May mas malalim pa siyang dapat itanong, lumingon siya. Bumalik kay Manny. Napakaraming tao ang nabigyan mo ng inspirasyon ngayon. Mahinang sabi niya. Pero gusto kong magtanong ng isang bagay na personal, isang bagay na bihirang sabihin ng mga tao ng malakas. Tumango si Manny, ang kanyang kalmado ay hindi natitinag. Nag-atubili si Oprah ng sandali, pagkatapos ay nagtanong, nararamdaman mo ba
Na hinuhusgahan ka, Manny, dahil sa iyong accent. Iyong pinagmulan kung paano. Minsan ay nakikita ka ng mga tao na mas mababa kaysa sa kanila. Ang tanong ay nakasabit sa hangin na parang isang hamon. Natahimik muli ang mga manonood. Alam ng lahat ang ibig niyang sabihin. Tumingin si Manny ng ilang sandali pagkatapos. Ay muling tumingala, ang mga mata ay matatag. Opo, Ginang, simpleng sabi niya. Madalas itong mangyari. Kahit. Ngayon, minsan ay ngumingiti ang mga tao sa aking harapan. Pero nararamdaman kong hindi nila ako iginagalang. Iniisip nila na dahil nagmula ako sa kahirapan. Ako ay simple. Ngunit ang pagiging simple ay hindi kahinaan. Isang mahinang bulong ang dumaan sa mga manonood. Pagkabigla, pagsang-ayon, pagmumuni-muni. Nang sabay-sabay. Yumuko si Oprah, ang kanyang tinig ay mas mahina na ngayon. At ano ang ginagawa mo sa mga sandaling iyon? Huminga ng malalim si Manny. Naaalala ko. Kung sino ako. Hindi ko kailangang taasan ang boses ko. Ang respeto ay hindi mapipilit. Dapat itong makuha sa kung paano ka namumuhay, hindi sa kung ano ang mayroon ka. Ang mga salita ay parang katotohanan mismo. Mahina ang pagpalakpak ng mga tao. Noong una, pagkatapos ay mas malakas hanggang sa maging isang standing ovation muli. Ngunit hindi pa tapos si Manny. Hinintay niyang mawala ang palakpakan, pagkatapos ay nagpatuloy ng mas malalim ang kanyang tono. Noong mahirap ako, pinagtatawanan ako ng mga tao. Noong sumikat ako, tumatawa pa rin ang mga tao, ngunit sa ibang dahilan. Doon ko napagtanto ang isang bagay. Hindi. Ito. Tungkol sa kung sino ka. Ito ay tungkol sa kung ano ang nasa puso nila. Hindi mo makontrol kung paano ka nakikita ng iba, ngunit makokontrol mo kung paano ka tumutugon. Nag-zoom in ang kamera. Nanatiling kalmado ang kanyang boses, ngunit ang bawat pantig ay may bigat. Kaya, kapag iniinsulto ako ng mga tao, napapangiti ako dahil ang bawat insulto ay patunay lamang na hindi nila natutunan kung ano talaga ang ibig sabihin ng paggalang. Natahimik ang buong studio. Mukhang naantig si Oprah, hindi bilang isang host, kundi bilang isang babaeng nagmumuni-muni sa kanyang sariling paglalakbay. Itinuturo mo ako ngayon, mahina niyang sabi. Mahinahong umiti si Manny. Lahat tayo ay nagtuturuan, Ginang. Minsan, ipinapadala ng Diyos ang aral sa pamamagitan ng mga taong hindi natin inaasahan. Tumango ang mga manonood. May ilan sa mga tao na tumutulo ang luha. Pagkatapos, mula sa gilid ng mga manonood, may sumigaw, Manny, isa kang tunay na kampiyon. Mahina siyang tumawa, umiling. Salamat. Ngunit ang isang tunay na kampiyon ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang kanyang natatalo. Nasusukat ito sa kung gaano karaming puso ang kanyang naangat. Ang linyang iyon ang nagpagulo sa mga tao. Dumagundong ang palakpakan sa studio, umalingaw sa mga dingding. Muling pinunasan ni Oprah ang kanyang mga mata. Sinusubukang pakalmahin ang sarili habang nahuli ng mga kamera ang kanyang madamdaming ngiti. Sabihin mo, panimula niya, bahagyang nanginginig ang boses. Sinimulan ko ang panayam na ito. Na iniisip kong kausap ko ang isang boksingero, ngunit ngayon ko napagtanto na kasama ko pala ang isang pilosopo. Muling naghiyawan ang mga manonood. Nang mas malakas. Sa pagkakataong ito, tumawa si Manny. Hindi. Ginang. Isa lamang akong estudyante ng buhay at mas malakas ang epekto ng buhay kaysa sa sinumang kalaban. Umiyak ang mga tao sa tawanan at paghanga. Ang tawanan na dating naninira sa kanya ay napuno na ngayon ng init. Hinawakan ni Oprah ang kanyang kamay, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat sa pagpapaalala. Sa amin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagpapakumbaba. Tumango si Manny. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ibahagi iyon. Ginang. Nakuha ng kamera ang mga nakatayong manunood na pumapalakpak, umiiyak at nakangiti. Nang araw na yon sa isa sa
Pinakamalaking talk show sa mundo, isang lalaking dating. Natulog sa kalye ang nagpaalala sa milyon-milyon. Kung ano ang hitsura ng tunay na kapangyarihan. Hindi pagmamataas. Hindi kayamanan kundi biyaya. Hindi niya kailanman tinaasan ang kanyang boses. Hindi siya nagyabang, nangatlo o ipinagtanggol ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay may mas mabigat na kahulugan kaysa sa anumang tagumpay sa loob ng ring. Sa isang mundong madalas na napagkakamalang lakas ang lakas ng boses. Napatunayan ni Manny Pacquiao na ang katahimikan, kapag sinabi ng may katotohanan, ay kayang magpalipat ng mga bundok. Kung ikaw si Oprah na nakaupo sa tapat ni Manny ng araw na yon, anong tanong ang itatanong mo sa kanya? Isulat ito sa mga komento. Gusto kong makita ang inyong mga saloobin. Ang mga tao ay nakatayo pa rin at pumapalakpak. Yumuko si Oprah. Halatang gumagalaw, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Sa loob ng ilang sandali, tila tapos na ang panayam na wala nang kailangan pang sabihin. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Nang magsimulang maglaho ang palakpakan, isang kaguluhan ang umusbong malapit sa pasukan ng entablado. May binulong ang direktor sa earpiece ni Oprah. Mukhang nagulat siya. Pagkatapos ay tumango. Mga binibini at Ginoo, sabi niya, na nakangiti ng misteryoso. Mayroon tayong hindi inaasahang sasamahan. Lumingon ang mga manonood sa pasukan. May pumasok na isa pang lalaki, matangkad, nakasuot ng uniforme ng pulis, ang kanyang sombrero ay nakasuksok sa ilalim ng kanyang braso. Sa isang iglap, ang kalituhan ay kumalat sa studio. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Oprah, ito si Officer Raymond Foster mula sa Los Angeles Police Department. Nandito siya bilang bahagi ng aming susunod na talakayan tungkol sa racial profiling at respeto. Ang tiempo ay parang malatula. Lumapit ang opisyal, nakipagkamay kay Oprah, at pagkatapos ay humarap kay Manny Pacquiao, sabi niya habang magalang na iniabot ang kanyang kamay. Isang karangalan ang makilala ka. Nakangiting nakatayo si Manny nang may pagpapakumbaba at nakipagkamay dito. Ikinagagalak ko ring makilala ka, Ginoo. Mahinahong pumalakpak ang mga manonood, ramdam ang isang kawili-wiling palitan ng salita sa hinaharap. Si Oprah. Sininyasan niya silang dalawa na umupo. Opisyal. Panimula ni Oprah. Narinig mo na ang sinabi ni Manny tungkol sa paggalang, pagpapakumbaba at paghuhusga. Bilang isang lalaking naglilingkod sa pagpapatupad ng batas. Ano ang masasabi mo? Tumikim ang opisyal. Ang ekspresyon ay tila nag-isip. Magiging tapat ako, sabi niya sabay sulyap. Kay Manny. Nang una ko siyang makitang lumabas kanina, simpleng damit, tahimik na kilos. Hindi ko siya nakilala. Akala ko isa lang siyang atleta. Malumanay nang umiti si Manny. Ayos lang yan. Isa lang din akong atleta. Umiling ang opisyal. Hindi po, Ginoo. Higit pa po kayo riyan. At may napagtanto ako. Minsan nakakalimutan nating tumingin sa labas ng itsura. Nakikita natin ang inaasahan natin, hindi. Ang totoo, bulong ng mga manonood bilang pagsang-ayon. Lumapit si Oprah, ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng dalawang lalaki. Makapangyarihan yan, opisyal, pero pakiramdam ko ay may iba pa sa sinasabi mo. Tumango ang opisyal. At nag-aalangan. Meron 15 taon na akong nagtatrabaho sa trabahong ito. Nakakita na ako ng mga tao sa kanilang pinakamasamang kalagayan. Minsan, pinapatigas ka nito. Nagsisimula kang mag-assume ng mga bagay-bagay. At kung sino ang mapanganib, kung sino ang tapat, kung sino ang karapat-dapat pakinggan. At sa panonood sa taong ito, napagtanto kong malamang na mas marami na akong maling hinusgahan na tao kaysa sa gusto kong aminin. Tumigil ng tuluyan ng studio. Ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng aircon. Bahagyang yumuko si Manny. Lahat tayo ay nagkakamali, sabi niya. Pero ang pinakamagandang magagawa ng isang tao ay
Kilalanin ang mga ito bago mahuli ang lahat. Dahan-dahang tumango ang opisyal. Tama ka. Respeto. Hindi ito tungkol sa ranggo o titulo o uniform. Ito ay tungkol sa pagtingin sa ibang tao bilang pantay-pantay. Muling pumalakpak ang maraming tao, mabagal, matatag at emosyonal. Ngumiti si Oprah, halatang naantig. Opisyal. Foster, sabi niya. Ang sinabi mo lang ay nangailangan ng lakas ng loob. Tumingin ang opisyal. Saglit pagkatapos ay sinalubong ang mga mata ni Manny. Ang mga taong katulad mo ang nagpapaalala sa amin ng dapat naming panindigan. Bahagyang yumuko si Manny. Salamat. Ginoo. Ang respeto ay may dalawang panig. Lahat tayo ay naglilingkod sa sarili nating paraan. Pagkatapos ay muling humarap si Oprah kay Manny. Kung maaari kang magsabi ng isang mensahe sa mundo ngayon, tanong niya. Lalo na sa mga taong masyadong mabilis manghusga. Sa iba, ano yon? Tumigil si Manny. Naghintay ang silid. Nag-zoom in ang mga kamera habang itinataas niya ang kanyang mga mata patungo sa mga manonood. Lahat tayo ay ginawa ng iisang tagalikha, anya. Walang mas mataas, walang mas mababa. Maaaring mayroon kang kapangyarihan ngayon, ngunit ang kapangyarihan ay kumukupas. Ang respeto. At iyon ay mananatili magpakailanman. Mahinang napabuntong hininga ang mga manonood pagkatapos ay nagpalakpakan. Ngunit hindi pa tapos si Manny. At kung may taong hindi gumagalang sa iyo, nagpatuloy siya. Huwag mong hayaang ang puot ang mag-agaw sa iyong kapayapaan. Hayaang mas malakas na magsalita ang iyong mga kilos. Ipakita ninyo sa kanila na ang dignidad ay mas malakas kaysa sa galit. Sumigaw ang mga tao. Hiyawan, palakpakan at maging mga luha. Tumayo at pumalakpak din ang opisyal. Halatang emosyonal. Si Oprah mismo ay tumayo. Mga binibini at Ginoo, sabi niya. Narinig ninyo ang isa sa pinakamakapangyarihang katotohanan na binigkas sa tanghal na ito. Hinanap ng kamera ang mga mukha. Sa mga manonood, ang mga tao ay nagpupunas ng luha. Nakangiti at may ilang bumubulong na panalangin ng malalim. Muling iniabot ng opisyal ang kanyang kamay. And Pacquiao. Sabi niya, pumunta ako rito para pag-usapan ang batas at paggalang. Pero may itinuro kayong mas malalim na bagay sa akin ngayon, ang batas ng sangkatauhan. Mariing nakipagkamay si Manny. Lahat tayo ay naglilingkod sa iisang hustisya, Ginoo. Ang nasa ating konsensya. Muling tumayo ang mga tao, isa pang standing ovation. Nakakakilig ang sandaling iyon. Mararamdaman mo ito sa hangin, ang uri ng katahimikan na sumusunod lamang pagkatapos masabi ang katotohanan. Maging si Oprah na naging host ng mga pangulo, ikon at alamat ay mukhang nabigla. Humakbang siya palapit kay Manny at marahang sinabi. Binigyan mo ang mga manonood na ito na nandito ako. Sa mundo ng isang bagay na maaalala. Panghabang buhay. Mapagkumbabang umiti si Manny. Nagpapasalamat lang ako, ginang, dahil minsan ang mensahe ay mas malaki kaysa sa lalaki. Sumabog ang mga manonood sa hiyawan. At sa sandaling iyon, isang mapagkumbabang boksingero, isang veteranong pulis, at isa sa pinakamakapangyarihang kababaihan sa telebisyon ang tumayo sa tanghalan, hindi dahil sa katanyagan o kapangyarihan, kundi dahil sa pag-unawa sa imaheng iyon. Tatlong taong kumakatawan sa iba't ibang antas ng buhay, ang kalaunan ay magiging isa sa mga pinakapinagsasaluhang sandali sa internet. Hindi na ito tungkol sa pagiging sikat. Ito ay tungkol sa pagkatao. Ngunit ang kwento ay hindi nagtapos. Sa tanghalan na yon, nag-react ang mundo at ang sumunod na nangyari ay magpapabago. Sa lahat, kinabukasan ang mundo ay nagising sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang mga clip mula sa panayam kay Oprah ay nasa lahat ng dako sa YouTube, TikTok,
Facebook at bawat site ng balita. Na maiisip. Kumislap ang mga headline sa screen. Pinaiyak ni Manny Pacquiao si Oprah. Ginawang aral ni boxer ang talk show tungkol sa respeto. Ang panayam na nagpabago sa milyon-milyong puso. Sa loob ng ilang oras, ang buong episode ay umani ng 10-10 milyong views. Bumaha ang maikling clip sa social media. Mula sa kanyang linya tungkol sa pagpapakumbaba hanggang sa kanyang pahayag tungkol sa pagkakapantay-pantay, ang mga tao mula sa buong mundo ay nagbahagi ng kanilang mga paboritong quote. Gumagawa ng mga meme, edit, at mga pagpupugay sa mga tagahanga. Isang partikular na video ang sandaling. Sinabi ni Manny na ang respeto ay hindi mapipilit. Kailangan itong pagkakitaan ay naging viral. Ito ay muling na-ipost ng mga atleta, aktor, mga politiko at maging mga espiritual na leader. Komento. Bumuhos ang mga mensahe mula sa bawat sulok ng mundo. Naiiyak na ako sa pagtatapos. Ang karunungan ng lalaking ito ay higit pa sa boxing. Ginawa niyang motibasyon ang pangungutya. Sa unang pagkakataon, hindi nagtatalo ang internet. Nagkaisa ito sa paghanga. Samantala, nagsimulang makipag-ugnayan ang mga media kay Oprah. Sa kanyang susunod na palabas, sinimulan niya ito ng may taos-pusong pagninilay. Sabi niya, libu-libong tao na ang nakapanayamin ko sa buhay ko. Ngunit ang pag-uusap na yon ay nagpaalala sa akin kung bakit ko sinimulan ang paglalakbay na ito upang matuklasan ang katotohanan. Hindi lang basta nagsalita si Manny Pacquiao. Itinuro niya sa ating lahat ang tungkol sa kapangyarihan ng biyaya. Naramdaman ng mga manonood na nanood. Mula sa bahay ang katapatan na yon. Hindi na ito isang panayam lamang sa mga kilalang tao. Isa itong kultural na sandali. Si Manny mismo ay nanatiling tahimik sa mga sumunod na araw. Walang mahahabang press conference, walang mga talumpati sa social media. Hinayaan niyang magsalita ang mensahe para sa sarili nito. Ngunit pagkatapos ng 3 araw na walang tigil na pagbabalita, sa wakas ay nag-post siya ng isang maikling video sa kanyang mga pahina sa social media. Simple lang ito. Walang ilaw sa studio, walang script, si Manny lang ang nakaupo sa hiwin niya habang nakangiti. Mahina niyang sabi, "Narinig ko ang maraming tao na nag-uusap tungkol sa aking panayam. Salamat sa inyong lahat. Pero gusto kong ipaalala sa lahat na hindi ako mas mahusay kaysa sa iba. Isa lamang akong taong naniniwala sa kabaitan. Walang dapat husgahan batay sa kanilang accent, pananamit, o trabaho. Bawat tao ay nararapat igalang." Huminto siya, pagkatapos ay tumingin ng diretsyo sa kamera. Umaangat tayo hindi dahil sa katanyagan o pera. Umaangat tayo batay sa kung paano natin tinatrato ang isa't isa. Ang video ay tumagal ng wala pang 2 minuto, ngunit sa loob ng 1 oras, mayroon itong mahigit 1.0 milyong views. Ang mga kilalang tao at ordinaryong tao ay nagsimulang ibahagi ito na tinatawag itong salitang kailangan ng mundo. Maging ang mga internasyonal na organisasyon ay muling nag-post nito. Sinipin ng social page ng United Nations. Ang kanyang linya, ang respeto ay mas matagal kaysa sa kapangyarihan. At pagkatapos ay may nangyaring mas hindi inaasahan. Ang parehong opisyal ng pulisya, si Raymond Foster, na lumabas kasama niya sa palabas, ay naglabas ng kanyang sariling pahayag. Sa isang maikling pampublikong mensahe, sinabi niya, "Binago ako ng panayam na yon. Matagal na akong naglingkod sa aking lungsod, ngunit ng araw na yon, ipinaalala sa akin ni Manny Pacquiao kung bakit ko isinuot ang badge. Ang maglingkod at hindi ang manghusga." Ang clip ay ibinahagi ng libu-libong beses. Binatikos siya ng ilan, pinuri siya ng iba, ngunit walang tumanggi sa epekto nito. Di nagtagal, tinawag ito ng mga channel ng balita sa buong mundo na panayam na nagpasimula ng isang kilusan. Sinimulan ng mga paaralan na gamitin ang video sa mga aralin tungkol sa karakter at respeto. Sinipi ng mga motivational speaker si Manny sa mga seminar. Ang mga hashtag tulad ng irespeto na nangingibabaw at karunungan ni Manny ay nagtrend ng ilang linggo. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Manny.
Nang tanungin kalaunan sa isa pang panayam kung ano ang pakiramdam na maging viral, ngumiti lamang siya at sinabing, kung naaalala ng mga tao ang aking mga salita, hindi ang aking katanyagan, nanalo na ako. Ang kapakumbabaan na may parehong kapakumbabaan ang nagdala sa kanya mula sa mga kalye ng General Santos City patungo sa pinakamagandang entablado sa mundo ang siyang lalong nagpamahal sa kanya ng mga tao. Ang panayam kay Oprah ay naging maalamat, inuulit. Taon-taon pinag-aralan ng mga mamamahayag. Hinangaan ng mga tagahanga at inaalala bilang araw na pinatunayan ng isang kampiyon na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa iyong mga kamao kundi sa iyong puso. At habang milyon-milyon ang patuloy na nagkokomento, nagbabahagi at nagninilay-nilay, isang simpleng katotohanan ang mas malakas na umalingaw kaysa dati. Kapag pinili mo ang respeto, pinipili mo ang kapayapaan. Kung naniniwala ka sa respeto at pagkakapantay-pantay, ay type ang respeto sa mga komento ngayon din. Gawing mas malakas ang mensaheng ito kaysa sa